makikita nila ang presensya ng Diyos sa iyo at sa akin. Isang himala lang. Sabihin mo sa iyong sarili, isang himala lang, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, may nahuli na ba kayo? Magdamag po kaming pumalaot at kami pagod na pagod. Siguro kung ilalagay natin sa salitang Tagalog, kahit dilis po wala kaming nahuli sa magdamag naming pagpalaot. Ano sabi ng Panginoon? Ihagis mo sa tabihan ng inyong bangka. At umiyak si Pedro, tumalon, nagdamit sapagkat nakaranas siya ng himala. Dahil sa kanyang kakayahan, hindi siya nakahuli ng ganong kalaking huli na halos lumubog yung mga barko. Alam mo, pag nagkaroon ka ng karanasan ng himala sa Panginoon, hindi ka na po uurong pa. At hindi natuto ang mga alagad. Matapos na mabuhay na mag-uli ang Panginoon, nasan sila? Nangingisda uli. Aba, ay napakatigas ng ulo katulad ko. Hello? Nangingisda uli sila. At ang sabi ng Panginoon, uli, araw. Parehong araw yung pangyayari. May nahuli ba kayo? Wala po kahit isa. 90 meters ang layo sa pangpang, umaga. May isda ba sa 90 meters? Isipin mo yun, 90 meters. So baka ito hanggang dun sa kabilang dulo. O baka doble nito. Ganong kalayo sa pampang. Ayaw ko po kung kayo nakakapag-beach, walang isda po pag-araw. Kahit po dilis, wala po. Kiti-kiti meron. Pero ang sabi ng Panginoon, ihagis ninyo ang inyong lambat. At halos mapunit yung kanilang lambat. At nung bilangin nila, 153 malalaking isda. Kaya ngayon pong gabi, nais kong ipaunawa sa inyo that God will not allow you to be successful apart from Him. God will never let you be successful without Him. Kung magtagumpay ka man, mapapagod ka rin. Kailangan tagumpay kasama ang Diyos. Dahil if you abide in me, says Jesus, in my word abide in you, you can ask anything you wish. Our life is based on instruction from the Lord. Our life is everyday process of receiving revelation from the Lord so that we shall be mightily guided by the power of the Holy Spirit. Alam mo po, ito ang sasabihin ko sa inyo. Magtrabaho ka ng 50 taon at ako ay gugugol ng maghapon sa Diyos. At ipakikita ko sa inyo, mas higit na matagumpay ako kaysa inyo. Why? Because it is God all the way through. Nadadalhin ka kung nasaan ang iyong biyaya at pagpapala. Kaya kailangan maawit mo ito ng totohanan. Huwag kang magtiwala sa iyong kakayahan. Never trust your talents. Though it's a gift, they are gifts. Pero please, for the end time, I am appealing to you. It's Christ alone. Si Kristo lang ang magbabago ng ugali ng iyong mga mahal sa buhay. Never do it by yourself. You will be always failing. Without Jesus, we cannot be. Kaya napakahalaga po na makalagay tayo dun sa kalagayan. You have to position yourself in the right position, standing on the rock of our faiths. Tumindig ka. Tumindig ka. Tumayo ka at tumuntong ka sa batong buhay. Stand up, step on, and decide that your life will be always in Jesus alone.
Alam mo, ang napakaganda po in every victory, sa bawat tagumpay, let it be said of me. Kaya nagtagumpayan si Greg dahil kay Jesus. Kaya nabigo si Greg dahil kay Jesus. Hello? It has to be always because of Jesus. Sa kabiguan ko, ang ibig sabihin sinisikap ko na bigyan ng kaligayahan ng Panginoon sa sarili kong kakayanan. Kaya nabibigo ako. Hanggang sa matuklasan ko, I don't need to impress Him. Dahil tanggap niya ako, maging sino man ako. Amen? Kaya nung ang paglapit ko sa Kanya, not to impress Him anymore, but to love Him and honor and respect Him. Nag-iba po. At yun ang hinihingi ng bawat araw, sa bawat araw ng ating Panginoon. Ang magmahal sa Kanyang pamilya ng higit kaysa akin. Tayo po, may tali ang pagsunod sa Panginoon. Mas napipigilan ka pa ng iyong apo kaysa ang ganap na paglilingkod sa Panginoon. Hello? Ang may gantimpala po ay yung ating ginawa, hindi yung ating natanggap ang panggagalingan ng ating kagalak at katuwaan. Yun pong ating nagawa at naialay sa Diyos. Manalangin tayo. O Diyos aming Ama, it's only in nothingness that you can make us great. It's only in helplessness that you can give us your divine help. And it is in our weakness and infirmities that you can give us strength. For your grace is sufficient for all our need. Receive all the honor, the praise, and the glory as we understand plainly what this relationship with you is. Maluwalhati ka po at maparangalan sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen! Hallelujah! So, atin pong pansinin na hindi ang ating pagkatao o kalagayan sa buhay ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang Kanyang sariling plano. Meron pong master plan ng Diyos at bawat isa sa atin doon ay may papel na gagampanan. Kilala tayo ng Diyos. Alam natin ang ating mga talento. Alam niya ang ating mga talento. At ang kailangan na lamang ay ating tangkilikin yung mga regalo niya sa atin at gamitin ito para sa Kanyang karangalan. At ang nangyayari, marami ang binabaliwala ang plano ng Diyos. Kaya't hindi namamalaya ng marami na yung dinaraanan nilang mga kabiguan ay kasangkapan para sila ay pukawin at bigyan ng pagkakataong makita nila na ang Diyos ang may plano sa bawat buhay. Kapag natuto ang mga tao, meron pong ilang bagay tungkol po sa kalooban ng Diyos. At una, ito po ay ang design of God. Plan, purpose, and design of God. Ang balak, layunin, at ang disenyo ng Diyos. Lahat po ito ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya kung makikita natin yung liwanag ng mahalagang katotohanan, maunawaan mo na hindi ka magkakaroon ng kahit isang araw na ikaw ay mababagot o mabibigatan. Si Jesucristo kailanman po hindi na-stress. Alam niya kung kailan siya mamamatay. Alam niya kung saan siya mamamatay. At kilala niya ang mga tao.
Walang hindi lantad sa kanya. Paano yun? May stress. Kaya nga ating unawain, ang stress po ay galing sa mga hindi natin alam. Mga pangamba, mga alalahanin. At kapag ang isa pong tao ay stressful, marami pong sakit na pwedeng makapasok sa isang katawan. Kaya nga kung ating unawain po, kailangang matuto tayo doon sa katotohanan para makapamalagi tayo sa isang uri ng buhay na sinasamahan ng Diyos. Ang pagsama po ng Diyos ay hindi nangangahulugan na lahat ay kaaliwan. Kapag sinamahan ka ng Diyos, marami pong daraanan kang baku-bakong landas. Subalit, ikaw po'y magdiriwang kung alam mo ang plano ng Diyos. The plan, the design, and the objectivity and the purpose of God. Meron pong tinutumbok lagi ang gustong gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat po sa atin mahalaga sa Kanyang plano. Kaya pag may isang nawawala, Kanyang pinupuntahan at ibinabalik dun sa pwesto. At simple lamang po ang ating gagawin na pag-aaral sa isang mahalagang katotohanan dahil ang salita po ng Diyos ay hindi po mahirap intindihin. Ang dahilan lang ng hindi pagkaunawa ay dahil sa lito at gulong isipan. Sabi ng Panginoon, marami ang ayaw pumunta sa liwanag dahil sa kanilang kasalanan. Umiiwas sila sa liwanag at nananatili sila sa kadiliman. At maliwanag po na tayo na galing sa kadiliman, na bunga ng kasalanan, tayo po ay pumunta sa liwanag. Kaya't naranasan natin ang lubusang pagpapatawad ng Panginoon dahil ikaw at ako'y iniibig niya. At ang awat habag niya ay laging ibinibigay sa iyo at sa akin. Kaya sa ating teksto ngayong sandaling ito sa Roma 1:14, nais ko pong inyong maunawaan na tayo ay may utang. Hindi pera. I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. So yun dito po, dahil ito'y NIV, sa King James, ang ginamit na obligated ay debtors. I am debtors both to Greeks, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So, ano po ang kanyang pagkakautang? Kaya napakahalaga po na maunawaan nating lahat tayo'y may utang. At ano yung ating utang na dapat bayaran? Sa titulo po ng mensahe, nais kong inyong maunawaang mabuti kung gaano kahalaga na matuklasan mo ang solid rock of gratefulness. Solid na ang ibig sabihin ay buo, matibay. So, buhay na bato. Kaya't kung titingnan po natin, kailangang matuto ka na laging nagpapasalamat. Kung gusto mong lumusog ang iyong pananalapi, maging ang iyong katawan, lagi kang magpasalamat. So makikita po natin na ang gratefulness ay kinuha ko sa dictionary, thankful, appreciative, and pleasing. So, ang ibig po sabihin, ikaw ay laging natutuwa. Pagpapala o kabiguan, ikay natutuwa. Nagpapasalamat ka sa Diyos. Kaya nga kung atin pong talagang tatanggapin ang kasulatan. Ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 7:14, may katanungan siya doon. In the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider
God also had set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? So sa araw ng kaunlaran, madali po pag sa araw ng kaunlaran, maggala ka. Mapuspos ka ng galak. Pero sa araw ng mga pagsubok, mag-isip ka. Yun pong word na consider ay mag-isip ka. Kaya nga, pansinin po natin, pag masagana ang ating buhay at biglang sumara yung kasaganaan, ang ibig sabihin, ipinahintulot ng Diyos ang kabiguan sa atin, hello? Para ipaalam sa atin na sa ibabaw ng lupa walang permanente. At pag natuklasan mo na hindi pala ang kayamanan at ang material ang sisiguro ng ating buhay, pag lumipat ka na sa pagtitiwala sa Diyos, magiging iba ang iyong buhay. Magdidiwang ka na sa Diyos, may pagpapala o wala. Magpupuri ka na sa Diyos kahit ikaw ay nasa kabiguan. Yun po ang layunin ng day of prosperity at day of adversity. Hindi po always prosperity, dahil ang mga nakakalimot sa Diyos ay yung marami ng pera. Ang isa pang nakakalimot sa Diyos ay yung walang pera. Kaya nga ang sabi ng lalaki sa Kawikaan, huwag mo po akong paghihirapin at baka laitin kita. At huwag mo rin po akong payayamanin ng sobra, baka makalimutan kita. So ibig sabihin, in between, doon sa sobrang yaman at sobrang hirap, yung pagpapalang daraanan mo ay higit sa sapat. Subalit, hindi ka magkakaroon ng pagsamba sa salapi. Hindi ka magkakaroon ng pagsamba sa bahay at sa magagandang sasakyan. At hindi naman mapapahiya ang pangalan ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, ako ay lungkot na lungkot dahil nilalait ang pangalan ko sa lahat ng dakong kayo ay ipinatapon ko dahil sa inyong pagsuway. Pero dahil sa pangalan ko, kahit masuwayin kayo, kayo ay ibabalik ko sa lupang ipinangako ko sa inyo. Kaya nga po ating unawain ng Diyos ay Diyos na napakabuti na laging nagbibigay ng panibagong pag-asa. At wala siyang inihingi, kundi ang kanyang pangalan ay hangaan. Kaya pag nakita nila kung ano ang uri ng buhay na meron ka, na ikaw ay larawan ng kaaliwan, sa gitna ng iyong mga dinaraanang suliranin na may nakakaalam at ikaw ay nagdiriwang pa rin sa Diyos, ang Diyos ay nalulugod. Kaya nga ating unawain, tatlong mahalagang katotohanan. Atin pong dapat na makilala ang katotohanan tungkol sa kahalagahan ng iyong imahinasyon. How you can picture something. How can you draw a vision? How you can write a dream. Ang ginagamit po'y imahinasyon. At kaya kailangang laging gamitin mo ang imahinasyon mo dun pa lang sa word na image. Imaging, imagining. Kaya nga, makikita natin na may sumikat na awitin, imagine there is no heaven. Imagine, ano pa yung kasunod? So, dinadala ang iyong isipan. Ang lahat ng mga billboard, ang lahat ng mga palabas sa telebisyon, ang lahat ng pahayagan, ang lahat ng aklat, ang lahat ng pagtatalumpati, hinihikayat ang imahinasyon ng tao. Para ito ay maingganyo na mailagay sa kanilang isipan yung kanilang narinig, yung kanilang nakita. So imagination is a powerful instrument na inilagay sa atin ng Diyos.
Kaya, nasa iyo pong kahusayan sa paggamit ng iyong imahinasyon. Kaya sabi ni Pablo, be ye transformed by the renewing of your mind. Pagbago na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. At ano ang dapat na maging laman ng ating isipan? So tingnan po natin sa Ephesians 4:23. And be renewed in the spirit of your mind. And then sa Philippians 4:8. Kailangan pong magbago ang iyong isipan. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. So, kailangan maapektuhan mo po ang iyong imahinasyon ng tamang iniisip. At dito ay ibinigay yung mga tamang isipin. Mga bagay na totoo. Mga bagay na matapat, mga bagay na matuwid, mga bagay na dalisay, mga bagay na kaakit-akit, kaibig-ibig, at mga bagay na may dalang mabuting balita. At kung meron doong mapapakinabangang magandang pag-uugali, at kung merong papuri doon, isipin mo ang mga bagay na ito. Think on these things. So, kailangan po magkaroon tayo ng overhauling ng laman ng ating isipan dahil ang sabi sa Proverbs 23:7, for as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. So, pansinin po natin, ang isipan at ang puso ay magkakonekta. Kung ano ang iniisip mo, iibigin mo yung iyong iniisip. Tama po ba? Kaya nga kung ano ang dominant thoughts na lagi mong iniisip. Kaya I suggest, isulat mo ang mga bagay na ipagpapasalamat mo sa Diyos. Kung makakasulat ka na 100, 200 bagay na ipagpapasalamat mo sa Diyos, do so. So that you will rise up standing in the solid rock of gratefulness. In everything give thanks. For all things work together for good to them that love the Lord. Kailangan lagi po tayo nagpapasalamat. Nasugatan ka, thank you, Lord. Nalugi ka, thank you, Lord. Sapagkat wala tayong magagawa. Kahit na gaano kahusay ang ating plano, ang tagumpay pa rin ay ang Diyos ang magpapatupad. Kaya kailangan magsanay tayo na magpasalamat. At ang isa pang hihilingin ko sa inyo, isulat ninyo yung gusto ninyong makamit sa buhay. Alam mo ba ang gusto mong makamit sa buhay? So una, isulat mo ang ipagpapasalamat mo sa Diyos. Pangalawa, isulat mo yung hihingin mo sa Diyos. Pangatlo, isulat mo yung gusto ng Diyos para sa iyo. Ulitin ko po, isulat mo ang ipagpapasalamat mo sa Diyos, isulat mo ang mga gusto mong ibigay sa iyo ng Diyos, at isulat mo ang gusto na ibigay sa iyo ng Diyos. At pag nakita mo na yung ibig mo ay hindi kaugnay sa ibig ng Diyos, lagyan mo ng X. Basta ang Diyos ay hindi mapaparangalan, lagyan mo ng X. Basta mababawasan ang oras mo sa Diyos, lagyan mo ng X. Kailangan ang lahat ng pangarap natin kaugnay ng pangarap ng Diyos. At ang pinakatampok sa lahat ng pangangarap ay pangunahin ang pakikipag-ibigan sa Diyos. Pag ito'y nakaabala sa pakikipag-ibigan sa Diyos, cancel it all. Sapagkat ang tagumpay ay nagsisimulay sa Diyos. Kaya nga po, napakahalaga na iyong paunlarin ang laman ng iyong isipan. At ang pangalawa,
Ito'y tungkol sa gawain ng Diyos at tungkol sa gawain ng tao. Napakahalaga po nito. Sa Hebrews 16, "For God is not unrighteous to forget your word and labor of love which you have showed toward His name, and that you have ministered to the saints and do minister." So dito po'y makikita natin na ang Diyos po ay matuwid. At ano ang pagkakakilanlan sa katwiran ng Diyos? Hindi siya makakalimutin. So forgetfulness then is unrighteousness. Hello. Kapag nakalimutan mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo, you are in unrighteousness. Dahil pag nakalimutan natin ang kabutihan ng Diyos sa atin, magpapakaabala tayo ay sa mga bagay na ibig natin. God is not unrighteous to forget your work and labor of love. For whom? Saan ka gumagawa at nagpapagal na udyok ng pag-ibig? Toward His name. So ikaw at ako ay gumagawa at nagpapagal, udyok ng pag-ibig para sa Kaniyang pangalan. Ano po ang ibig sabihin nito? Na pag may nakakita sa atin, masasabi nila, ito yung naririnig ko, laging nananalangin in the name of Jesus. Ito yung nasasaksihan kong lagi sumisigaw in the name of Jesus. Iba ang ginagawa ng pangalan ng kanyang Panginoon sa kaniya. Kaya't atin pong unawain, kapag ginagalang natin ang pangalan ng Panginoong Jesus, tayo'y naglilingkod sa mga banal. And who are the saints? Our brother and sisters in Christ. Para po sa inyong kaloob na 1,000 pesos o higit pa, bilang pasasalamat ng Greg Durante Ministries, kayo po ay aming papadalhan ng mug na merong Bible verse na "Taste and see that the Lord is good." Halina at mag-ambag para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nilalang sa bawat panig ng daigdig. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Kaya nga ikaw ay nagkakaroon ng hangarin na tumulong sa mga kapuspalad nating kapatiran. Hello? Kaya pag ganun ang iyong gagawin, hindi ka po maghihirap. Masira man ang ekonomiya ng daigdig, hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Dahil tayo naglilingkod sa mga kapwa natin mananampalataya. Hello? Sa Galatians 6 verse 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Dalawang salita po, weary and faint. Pagkapagod at panghihina. At ito'y tumutukoy ulit sa work and labor of love. And let us not be weary in well-doing. So yung work and labor of love ay nakapaloob po sa well-doing. Bagamat mga taga-Galacia ito at yung isa namang ating binasa ay sa mga Hebreo, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. Sa makatwid, ang paggawa pala natin ng mabuti ay katulad ng pagtatanim. Dahil may pag-aani. Kaya nga, hindi ka mapapagod pag gumawa ka ng kabutihan sa kapatiran. Amen po ba? Huwag mo nang hintayin pasalamatan ka pa.
Basta ikay gumawa ng kabutihan. At ikay mag-aani. Kaya nga, ang sabi rin, let us not be weary. Ano po ba ang magdadala at sanhi ng ating pagkapagod? Dahil tayo nakatingin para kilalanin at mapatanyag. Kailangan makilala ako na ako ay mapagbigay, na ako ay mabait. Huwag mo pong lalayunin yon na ikaw ay makilalang mabait. Basta trumabaho ka lang ng trumabaho at ang Diyos ang tumanggap ng papuri sa iyong paggawa ng kabutihan. Amen po ba? Sapagkat merong takdang panahon ng pag-aani kung hindi ka magsasawa sa pagtulong. Huwag mo sabihin nakakapusin ka, walang kinapos na nagbibigay. Ang kinakapos ay yung hindi nagbibigay. Tingnan mo ang iyong katabi at tanungin mo kung kapos siya. Pag kapos siya, hindi siya mapagbigay. God is a generous God and His children are also like Him. Tahimik. Sa verse 10, ang sabi doon? And as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kaya kung magbabala kang magnegosyo, bagamat kadalasan pag kinuha mo ay kapwa mo mananampalataya, marami tamad. Hello? Hindi nila ginajab-jab yung job. Naalala ko nung i-assign ako sa isang malaking kumpanya sa Oroqueta City. Ang bilin ng boss ko, pagdating mo roon, laging alalahanin mo, nasa iyong mga pagpapasya ang pagtatapos mo ng project ahead dun sa time schedule. Huwag mo lang kalilimutan, maraming tao pag walang hanap buhay, nakikiusap. Pag binigyan mo ng job at nasa job na ayaw ng job-jobin. Alam nyo ang ibig ko sabihin. Pag binigyan ka ng trabaho, trabahuhin mo. Nang higit sa kaya mo, trabahuhin mo kahit walang nakatingin sa'yo. Nakukuha niyo po? Kaya nga ang sabi rito, as we have therefore opportunity, may I suggest also, even though we don't have an opportunity, let us find an opportunity to help. Wow. Let us do good unto all men. So sa lahat ng tao. Gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo't higit sa mga kasamahan natin sa pamilya ng mga nananalig sa Diyos. Wow! Di po ba napakaganda? Ang una ay ang iyong isipan, ang iyong i-work out. Trabahuhin mo ang iyong isipan, baguhin mo ang iyong isipan, at magkakaroon ka ng larawan ng magandang isipin. At magkakaroon ka ng pag-asa, at magkakaroon ka ng magandang pananaw sa hinaharap. Our first perspective as human being, nakatingin lamang po tayo sa kaya nating makita. Subalit ang Diyos, kita niya ang lahat. Paligid, itaas, ibaba. Kaya unawain mong mabuti, with the mind of the Holy Spirit, we can have the perspective of God. Laging ikaw ay magiging maunlad, masagana sa pagtulong. Ulitin kong muli. Pag ikay nangarap na magtayo ng korporasyon, ang iniisip mo ay ang matutulungan mo. Ang unang kunin mo ay mga hindi mananampalataya. At kapag siya ay mga empleyado mo na, turuan mo sa pananampalataya. Amen po ba? Kaya ang TBN, ang unang kinukuha nila mga unbeliever. Highly talented, mga technical people, unbeliever. And through the course of their employment, nagiging silang believer. Kaya nga po ating unawain, ang mga anak ng Diyos ay matatalino at mahuhusay at kung trumabaho, beyond compare. Bakit? Sapagkat tayo naglilingkod ay sa Diyos, hindi lang sa tao.
Kaya nga, napakahalaga po na ating maunawaan na ikaw at ako ay iniibig ng Diyos. Kaya't, kung titingnan po natin sa Romans 1:14, ibalik natin para maikwento ko sa inyo na tayong lahat ay may utang. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Kung titingnan po natin, ito ay 4 na uri ng tao. Number 1, the Greeks. Number 2, the barbarians. Number 3, the wise. And number 4, the unwise. Yun pong mga Griego ay nagtitiwala sa kanilang katalinuhan. Because they are great thinkers. The Greeks, they are great thinkers. Sila'y napakahuhusay sa kanilang pag-iisip. At ang mga barbarians, bagamat sila may katalinuhan din, pero ang gusto nila laging ginagawa ay kamalian, kasalanan. At sa mga matatalino, ipinagmamalaki nila yung kanilang katalinuhan. At sa mga hindi matalino, nagpapatuloy silang mabuhay sa walang kwentang buhay. At yung titingnan po natin, si Apostol Pablo ay nagsabi na sa mahina. Tingnan po natin sa 1 Corinthians 9, verse 19. Ipakikita ko po sa inyo kung paano niya binayaran yung kanyang pagkakautang. At ang sabi niya, for though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. Verse 20, and unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. Verse 21, to them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ. Pansinin po natin, yung law to God at law to Christ, yun pong law to Christ, ito po ay yung, it is about grace and faith. So, that I might gain them that are without law. And then in verse 22, to the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save more. So, pansinin po natin, siya'y may utang sa Panginoong Hesukristo. Lahat tayo may utang sa Panginoong Hesukristo. Dahil galing tayo sa dilim, dinala niya tayo sa liwanag. Inalis tayo sa kamangmangan. Inalis tayo sa pagmamataas at pagmamagaling. At kailangan ito'y dalhin natin sa nagmamataas, ipakita natin na sa tagumpay natin, hindi na tayo nagmamataas. Hello? So ang pagbabayad ng ating utang sa Panginoong Hesukristo ay sa paraan ng iyong pagbabahagi sa lahat ng uri ng tao na ang kailangan nila si Hesukristo at hindi sila magtataka sapagkat si Pablo'y matalino at kilala nila. Naalaala ko ang kwentuhan ng 5, si Sopar, si Bildad, at si Elipas. Elipas, Sopar, Bildad, si Elihu at si Job. Si Job, kung babasahin mo ang aklat ni Job, iginagalang sa kanyang bayan. Kapag naglalakad si Job sa lansangan ng kanyang bayan, lahat ay tumatahimik. Napakatindi ng paggalang nila kay Job. Pag may mga dakilang tao sa kanilang bayan na nakasalubong ni Job, sila ay yumuyukod. Ganon kadakila si Job sa kaniyang bayan. Subalit, sa kabila ng kanyang kadakilaan, siya ay nagkasakit ng pigsa mula ulo hanggang talampakan. So, hindi niya namamalayan na siya ay sinusubok ng Diyos, pero tinutukso ng dyablo. Iba po ang pagsubok at iba po ang pagtukso. Ang pagsubok po, ang layunin ng Diyos ay patatagin yung idinaraan niya sa pagsubok. Ang pagtukso
ay linlangin ng kaaway yung idinaraan sa pagsubok, sapagkat alam niya pag nagtagumpay siya sa pagsubok, iaangat siya ng Diyos. At lalong walang magiging kalaban-laban si Satanas at ang kanyang puwersa. Kaya nga kung atin pong uunawain, ang sabi ni Elihu, kayo'y mga kagalang-galang at mas matanda kayo sa akin. Pero mali kayong tatlo kung sa atin ay may po. Alam mo po, Eliphaz, Zophar, Bildad, po. Kayo po'y naturingang matatalino. Pero bakit hindi ninyo sinabi kay Job ang kabuuan ng kabutihan ng Diyos? Bakit kayo'y huminto? Dahil si Job all the way sa lahat ng halos mga salita niya hanggang chapter 31, ipinaglalaban niya, wala siyang kasalanan, siya'y matuwid, siya'y tapat, siya'y nag-iikapo, siya'y... Ay bakit ka nga may pigsa? So, ang hindi namalaya ni Job, siya pala ay nagmamalaki na. At sabi ni Elihu, ginagalang rin kita, Job po. Pero, alam mo ba na ang may kapangyarihan na magbigay ng sakit at mag-alis nito ay ang Diyos? Alam mo ba na ang pinanggagalingan ng buhay at ng kamatayan ay ang Diyos? Alam mo ba na ang pinagmumulan ng pagpapala at sumpa ay ang Diyos? Kaya nais kong ipagtanggol at ipakilala sa inyo ang Diyos ay napakabuting Diyos kung kayo lamang ay aamin. Hello? Na kailangan ninyo ang Diyos. Ang kinakausap ko po ay si Eliphaz, si Zophar at si Bildad at si Job. Sang-ayon sa sinabi ni Elihu. Ay parang kayo ay kasama doon sa apat. Amen? Kaya nga sabi ng Diyos, hindi ko kayo mapagpalang lubusan sapagkat kinalimutan ninyo ako. Hindi na kayo sumasangguni sa akin. God will never give us great success without Him. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pambihirang tagumpay pag kinalimutan mo siya. Ang Diyos ay laging sinasangguni, ang Diyos laging isinasama, hindi iniiwan. Kaya yung paghihintay, tiis-tiis lang. Ako, 27 years nang naghihintay. Darating yung hinihintay ko. Dahil tapat ang Diyos. Kaya huwag kang uurong, baka isang hakbang na lang andyan na ang iyong inihintay. Eh wala eh. Kaya sabi, let us not be weary and faint not. Huwag kang mapapagod at huwag kang manghihina. Maghintay ka at darating ang iyong hinihintay. For those who wait upon the Lord shall mount up with wings like the eagle. They shall renew their strength. Isaiah 40:31. Ang magtatagumpay ay yung mahusay sa paghihintay. Katulad mo. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So pansinin po natin, weary and faint. Tingnan natin sa verse 28. Kaya walang stress ang Diyos. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of His understanding. Kaya mula sa chapter 38 ng Job, Job, magpakatapang ka't harapin mo ako. Sumagot ka bilang lalaki. Job, nung una bang likhain ko, nalikha, nandun ka? Wala po, Panginoon. Job, sa pagtatapos ko ba sa aking plano sa buong linikha ko, duroon ka? Wala po. Kaya nga ating unawain, hindi natin maunawaan ang kabuuan ng kalooban ng Diyos. Pero maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa iyong personal na buhay at sa aking personal na buhay.
At pag naunawa mo ang kalooban ng Diyos, manatili ka doon sa kalooban ng Diyos sa personal mong buhay at hindi ka maghihikahos, hindi ka hihingi ng limos. Ikaw ay sasusubaybayan ng Diyos, ika'y tutustusan ng Diyos doon sa iyong pagkatagpo at tuklas, doon sa pagkatawag mo. Amen po ba? Kaya nga, hindi ka na magpapalaboy-laboy, hindi ka na magpapaligoy-ligoy, hindi ka na magkukunwari, hindi ka na magsisinungaling. Ano ba ang pagsisinungaling? Oh anak, bakit ka narito? Wala po, dadalawin lang kita. Pero yung pala ay mahihingin sa magulang. Pero nananahimik. Ang magulang ay madaling makaramdam yan. Siguro kailangan mong pera. Hindi ko po kailangan. Tapos pag binigyan, hindi na nagpapasalamat, uwi na. Pera nga lang pala ang kailangan. Umalis tayo sa kasinungalingan. Kung kailangan mo'y pera, sabihin mo sa magulang mo o sa kapatid mong may pera, kailangan ko po'y pera. That is truthfulness and honesty before the Lord. Amen? May sakit ka ba? Wala po. Yung pala, isang tambak na yung galis sa loob ng katawan. Hello? So, sa halip na maidalangin, sa halip na ma-intercede, he missed the opportunity because of shamefulness. Nung ako po'y ginagalis, hindi ko naman maiilihim sa asawa ko. Kaya siya lagi ang langgas ng langgas. At sabi ko, Diyos ko, sa dami naman ay bakit ba naman sa genital organ pa yung nakapaligid yung galis? Ang sabi niya, para hindi ka mambabae. Kaya nung malaman ko ang layunin, tinanggap ko na. Dahil alam ko ang layunin. Hello? Hindi, totoo po yun. Dahil ang lahi namin, puro playboy. At ako ay in-exempt ng Diyos sa mga playboy na kamag-anak ko. This is truth. Ngayon ko lang sinisiwalat sa inyo. Kaya nais kong laging maunawaan ninyo, may layunin ng bawat pagsubok. Nakukuha niyo po? Kaya nga ating unawain. Kapag nalaman mo ang kalooban ng Diyos sa iyo, hindi ka po mapapagod. Makakatulog ka ng mahimbing. At masasabi mo katulad ni Joseph, huwag kayong matakot sa akin. Hindi ako galit sa inyo. Hindi na niya inisa-isa ang detalye ng mga ginawa sa kanya ng kapatid niya. Simple lang naman ang ginawa nung ikwento niya na yung kanyang pangarap, una, siya'y papatayin. Pero dahil yung pangarap ay buhat sa Diyos, yung isang kapatid niya ay humadlang, wag. Baka mamatay ang ating ama pag nalamang siya'y namatay. So, ang sabi nung isa, ilagay natin sa balon. Pero sabi nung isa, wag na, ibenta na lang natin siya. So pansinin po natin, sa lahat ng nangyayari kay Joseph, nandun po ang kamay ng Diyos. So wag mong kalilimutan, sa lahat na nangyayari sa bawat isa sa atin, nandun po ang kamay ng Diyos. Let your hand go with me and protect me from evil. So what is evil? Ang maghinanakit. Ang sumama ang loob doon sa mga perpetrators, sa mga oppressors. So all the way through, si Joseph ay nakatali doon sa pangarap na ipinakita sa kanya ng Diyos. Kaya wala siyang oras sa paghihinanakit. Dahil ang kanyang oras sa ginugugol niya sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos at sa pagtatanong, ano po ang susunod mong hakbang? Hello? Amen? Si Pablo, nung batuhin at akalaing patay, sip-isipin mo, may sugat na. Kung hindi niya alam ang pangitait pangarap ng Diyos, ayoko na pong maglingkod sa iyo. Mamamatay ako sa paglilingkod sa iyo. Hindi po, pagtayo niya. Lord, saan ang next assignment? Hello? Nabasag ba ang kanyang bungo? Hindi. Why? Dahil siya ay nasa kamay ng Diyos.
At nung sabihin ng Diyos, lulubog ang barkong kinasasakyan mo. Siya ba'y natakot? Hindi. Sapagkat alam niya kung saan siya papunta. Na iniutos sa kanya ng Diyos. So you know your destiny. You know where you are going. Alamin mo ang pangarap ng Diyos sa iyo. At doon sa pangarap ng Diyos, nandun ang kamay ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa 50 verse 20 ng Genesis, takot yung kanyang mga kapatid dahil alam nila ang kanilang kasamaan. But as for you, you thought evil against me. But God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. So siya nakatingin sa pangarap ng Diyos sa kanya, siya nakatingin sa pangako ng Diyos sa kanya, hindi sagwil sa kanya ang mga taong gumagawa ng kantampalasanan sa kanya, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Why? Dahil siya nakatingin sa Diyos at sa pangarap ng Diyos. At siya ay laging nagpupuri at nagdiriwang sa Diyos. Kaya nga po, ugaliin nating laging magpasalamat. At sabihin mo, for all things work together for good to them that love the Lord. Tingnan natin sandali yung talatang yon sa Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. And then, sa 1 Corinthians 2:9, but as it is written, eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So pansinin po natin, God has prepared something great for you because you love Him. Kaya po tuloy-tuloy ang pagdalo mo because you love Him. So, ibibigay sa iyo yung inihanda sa iyo ng Diyos. Wala po yan sa Pilipinas. Wala po yan sa ibang bansa. Yan po'y nasa iyong puso. Amen po ba? So, pag naunawa mo kung ano yung inilagay ng Diyos sa iyong puso, at yung inilagay sa iyo, hindi pa nakita. Ibig sabihin, pambihira yan, one of a kind yan. Eye hath not seen, ear not heard. It didn't enter yet to the heart of man. Kaya yung gagawin sa iyo ng Diyos ay walang katulad sa iyong panahon. Amen. Isang pambihirang pagkilos ang gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil umiibig tayo sa Kanya. At paano mo matutuklasan yun? Through tests and trials. Lilitaw yung nasa iyong puso sa panahon ng mga pagsubok sapagkat ikay makikipagniig sa Diyos. At magpupuri ka at magpapasalamat ka at matutupad mo na bayaran ang utang mo sa Panginoon. I am a debtor to no one. I am a debtor to the Greek, to the barbarian, to the wise and to the unwise. At ang pagtatapos natin sa Romans 13:8. Romans 13:8. Owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Sa Matthew 25:40. And the king shall answer and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of the least of these my brethren, you have done it unto me. Kaya tuloy-tuloy po ang atin pong pag-unlad ay batay sa pangarap ng Diyos. At ang pangarap ng Diyos ay matutuklasan natin sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pagdamay at pagtulong sa mga kapatiran. Isisiwalat ng Diyos as we are performing, helping, aiding, and then serving our fellow brothers in Christ. Kaya po, yun po ang hamon dito. Maglingkod tayo sa isa't isa na udyok ng pag-ibig. Ang isa sa aking matatawag ko na kakayahan ay maalaala ko yung mga taong nagbigay sa akin. At magtatapos ako sa isang kwento.
hindi ko nakakalimutan ang taong nagpakain sa akin, ang taong nagbigay ng damit sa akin kahit second hand. Pag binigyan po ako, kahit po used clothing yung tatanggapin ko yun na may ngiti. Dahil wala pong tao na magbibigay sa iyo malibang siya ay konbiktahin ng Diyos. Isang araw, may isang lalaki na namamasyal. At ito'y sa Amerika nangyari. At siya'y uhaw na uhaw, pero wala siyang madaan ng mga restaurant o bilihan ng tubig. Huminto siya sa isang maliit na bahay. At humingi siya ng tubig at siya'y in-entertain ng may bahay. At siya'y pinainom, siguro pinamerienda pa dahil ang mga Amerikano ay katulad ng Pilipino na hospitable. Kahit anong lahi naman hospitable. Mga Chinese o kung ano man hospitable tayong lahat dahil tayo Kristiyano. So, lumipas ang maraming taon sa Mayo Clinic, may isang isinugod na babae. At siya ay kailangang operahan. Pero napakahirap ng babae dahil galing sa lalawigan. So paano ooperahan? At siya'y umiyak dahil ang kanyang babayaran para siya'y ma-operahan ay $50,000. Eh sa Amerika po, kayamanan yon. At umiyak siya ng umiyak. Hanggang sa isang araw, siya'y inoperahan. At nung matagumpay na naisagawa ang operasyon, umiiyak siya. Buhay nga siya. Eh, paano niya babayaran? At dinalhan siya ng bill, statement of yung kanyang babayaran. At nakalagay doon, paid in full by a glass of water. Specialist ang doktor pala yung kanyang pinainom. Kaya nais ko pong ipaunawa, yung iyong kabutihan ay may katapat na pag-aani. Amen? Kaya wag mong titigilan ang kabutihan. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, lagi kang magpasalamat kahit ano ang kalagayan mo, lalampas ka rin dyan. Manalangin tayo, O Diyos, salamat at ang kamay mo ang namamahala sa aming buhay. Maluwalhati ka sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! At ang sabi rin ng Panginoon, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya ba ngayong gabi ay sumasampalatayang sa Jesucristo ay buhay? Yang paniniwalang yan ay bigay sa iyo ng Ama. So yan po ay isang tibay na katotohanan na pinagkalooban ka ng Ama na makilala mo sa Jesucristo at makapagpatuloy ka kay Jesucristo. At kaya tayo'y makakaparoon sa Ama dahil kay Jesucristo. Ano ba ang halaga ng Ama? Ang Ama ang magbibigay ng katugunan sa ating panalangin. Pero yung kanyang ibibigay, makikita po natin dito yung teamwork. Father, Son, Holy Spirit. Ang banal na Espiritu magsisiwalat sa ating Espiritu na totoo. Si Jesus ay Diyos na totoo. Si Jesus ang ating Panginoon. So, ang nagsisiwalat doon ay ang banal na Espiritu. At dahil nga tayo ay sumasampalatayang si Jesus ang ating Panginoon, pag humingi tayo sa Ama, hindi tayo pakikinggan ng Ama kapag hindi sa Kanyang pangalan. Hello? Bibigyan tayo ng Ama dahil hiningi natin sa Kanya sa pangalan ni Jesus. Lahat ng pagpapala ay batay sa pagbanggit mo sa pangalan ni Jesus. Kaya nga kung ating uunawain, kilala mo ba ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, the name above all names? So itong pangalan ng Panginoong Jesucristo, higit ito sa cancer. Higit ito sa kahirapan. Higit ito sa anumang suliranin. Name anything. Dahil lahat po ng bagay may pangalan. Pagsalot, may pangalan ng salot. Pero mas mataas ang pangalan ni Jesus kaysa cholera.
Mas mataas ang pangalan ni Jesus kaysa diabetes. Mas mataas ang pangalan ni Jesus kaysa anumang uri ng sakit at karamdaman. Kaya ang sino man na mga niniwala sa pangalan ni Jesus, siya po ay laging magiging matibay. At ang nagpapatibay sa atin ay ang pagtitiis. At ang pagtitiis, tayo naghihintay sa takda ng Diyos at sa takda ng Diyos. Yung tatrabahuhin ng mga kaibigan mo for 50 years, pag dumating ang supernatural na pagkilos ng Diyos sa iyo, in a moment, tatanggapin mo yung iyong hinintay. At ito ay ikagugulat mo at ikamamangha din ng mga nagmamataas sa iyo. Kaya nga po ating unawain, paano magiging makapangyarihan ang pangalan ni Jesus sa iyo? Sa John 14, ituturo ko sa inyo kung paano ang panalangin ay tinutugon ng Ama. Sa 14:12 ng John, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Ang unang dapat na ating gagawin ay tayo ay sumampalataya at maniwala kay Jesucristo na yung kanyang mga ginawa ay magagawa din natin. Ano ba ang kanyang mga ginawa? Nagpatawad siya sa mga kaaway niya. Ano pa ang kanyang ginawa? Nagpakain siya ng 5,000. Magagawa kaya natin yon? Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Magagawa kaya natin yon? So, pansinin po natin, the works that I do shall he do also. Kapag ikaw ay sumasampalataya, yung kanyang mga ginawa ay magagawa din ng sumasampalataya sa kanya. At ang sabi rito, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. So, maliwanag po na si Jesus ay Espiritu, sapagkat siya ay Diyos, nung siya ay bumalik sa kanyang Ama. Kaya siya ay nasa bawat isa sa atin. Naniniwala ka po ba na nasa iyo ang Panginoong Hesukristo? At ang Panginoong Hesukristo rin ang gagawa. Ang inaasahan lang niya sa iyo ay maniwala. So kapag ikay naniwala, only believe that Jesus will do His work greater than what He has done. Kaya, I believe. So, kailangan mo ng kagalingan, I believe. Then Jesus will work. Kailangan mong hanap buhay, I believe. At hahanap siya ng hanap buhay para sa iyo. Kaya nga ating unawain, ang ating gawain ay sumampalataya lamang. Ganun lang kasimple. Sumampalataya lang. Tingnan natin, nais kong ipaunawa sa inyo isang ating gawain. Hindi ito yung gawain na exertion ng ating physical exertion. Hindi po. Sa 6:28 ng John. Ipakikita ko po sa inyo kung sino ang magiging matagumpay sa ibabaw ng lupang ito. Then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Works of God, plural. What shall we do that we might work the works of God? Sa verse 29, sinagot ng Panginoon. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on Him, whom He hath sent. So ano raw ang ating gawain? Believe. Yung iba, ayaw maniwala. Gusto nila tulungan ng Diyos. Wag mong tutulungan ng Diyos. Kaya niyang paunlarin ka, kaya niyang pagalingin ka, kaya niyang iangat ka, ang iyong buhay, kaya niya. At ang gagawin mo lamang only believe. Wala na ka nang gagawin. Marami. Pero magsisimula ka ay sa pananampalataya. At ang sabi sa John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. So ano raw ang buhay na walang hanggan? Makilala lang ang Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo. Kaya tayo may buhay na walang hanggan at ang buhay na walang hanggan natin ay ang kilalanin ang Panginoong Jesucristo at sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At ano ang mangyayari kapag tayo sumasampalataya? Verse 13 ng John 14.
So, ulitin kong muli, may problema ka, sumampalataya ka na yan ay malulutas. May sakit ka, sumampalataya kang yan ay pagagalingin. And whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Ano po ba ang whatsoever? Ano man ang iyong hingin sa pangalan ko. Kaninong pangalan? Sino ang hihingan? Ang Ama. And whatsoever you shall ask in my name. Sino raw ang gagawa? Si Jesus. That will I do. Kaya pag humingi ka sa Ama sa pangalan ni Jesus, si Jesus Kristo ang mag-o-orchestrate kung paano ka dadalhin doon sa iyong pagpapala. That the Father may be glorified in the Son. Para ang Ama ay maparangalan sa pamamagitan ng anak. At verse 14, ano ang sabi sa verse 14? If you shall ask anything in my name. Magkatulad po kaya yung anything at whatsoever? Ano sa palagay ninyo? Magkatulad yung whatsoever at anything? Oo. If you shall ask anything in my name, I will do it. Anything. Kaya nga kailangan ikaw ay laging nakasulat yung lahat ng kailangan mo. At ano ang gawain natin? Sumampalataya lang. Sumasampalataya ako kay Jesucristo. Naniniwala ako kay Jesucristo. At si Jesucristo lamang ang mag-aangat ng aking buhay. Si Jesucristo lamang ang magpapalawig ng aking buhay. Si Jesucristo lamang ang magpo-promote sa akin. Si Jesucristo. Laging si Jesucristo ang magiging bukang bibig mo at laging si Jesucristo ang ating ipagmamalaki. Ulitin kong muli, hindi po basta sinasabi, itutulak ka ng kapangyarihan ng Espiritu para pumaroon at gumawa doon sa kung saan nandun yung iyong promosyon. Tandaan mo na ang sinasamahan ng banal na Espiritu ay masikap at matyaga. Walang tamad na sinasamahan ng banal na Espiritu because you will be restless. When the Holy Spirit is with you, you will be restless because the Holy Spirit is a working Spirit. Ipupus ka, ipaprom ka, at ikaw ay dadalhin na hindi ka napapagod. Hello? Kapag ikaw ay nasa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi ka mapapagod. Hanggat hindi mo natatapos because greatness is not in the pursuit of perfection. Rather, greatness is in the pursuit of completion. And it is only the Holy Spirit that can do the completion of what we have started. Kaya nga, unawain mong mabuti. Lahat ng kailangan natin sa buhay, hingin natin sa Ama sa pangalan ni Jesus. At ano ang ating gagawin lamang? Only believe. Sabihin mo, only believe. Kaya nga ang sabi ng Mark 11:22, ano ang sabi ron? Pinahihirap kasi nung iba. And Jesus answering said unto them, have faith in God. So pansinin po natin, it is not your faith, neither my faith. It is the faith of God. So have the God kind of faith. And what is that God kind of faith? When He speaks, as He spoke, everything were created. Kaya nga kung titingnan po natin, yung bibig mo ay makapangyarihan because in your tongue is the power of death and life, cursing or blessing, life or death. Kaya ingatan mo yung iyong bibig. Kailangan ang sinasabi mo ipawang nagbibigay ng buhay. Kaya ang sabi sa verse 23, for verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain. Wala pong race, wala po ritong tinawag na lahi. Hindi po sinabi ritong ang mga Amerikano, ang mga Pilipino, hindi po. Whosoever shall say unto this mountain. Hindi po sinabing ang mga may masteral degree. Hindi po sinabing ang mga professional. Hindi po sinabing ang mga businessman. Ang sabi po dito, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia. Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi.
At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes, sa ganap na alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregdurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregdurante.com. And be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Ngayon, ang akala po ng iba, pag nagsalita sila, prompto, darating agad yung kanilang kailangan. No! It will not work that way. So when you speak to your mountain, say be removed, mountain is an obstacle to your vision. Hello? So, at the back of the mountain is the vision. So when you speak to the obstacle, the vision will come up. Oh, hallelujah. And when you have the vision, then you will have the mission. If you have the mission, then you will be rewarded as you fulfill the mission. Kaya kung titingnan mo po, napakaraming hindi nakakakilala sa Panginoon. Bumili kami ng furniture. Sabi ng asawa ko dun sa hindi marunong siyang mag-English dahil Chinese siya, galing pa ng mainland China. Sabi niya, do you speak English? Little. Oh, so maliit nga. Kaya ang kwentuhan ay one word at a time. Do you know Jesus? Who is Jesus? Sabi niya. I don't know Jesus. Kaya nga, iyong unawain mabuti. The vision is Jesus. Kailangan magkaroon ka ng mental clear view that Jesus is our mission. That Jesus will be our testimony. So when your business, if it is connected with Jesus, uunlad yung iyong negosyo. Amen po ba? Kapag sa buhay mo, ikay naghangad na maging mayaman, para ang lahat ng tauhan mo ay iyong sisiguraduhin, tatanggapin kita basta tanggapin mo si Jesucristo. Ikaw ang magiging pastor ng iyong mga tauhan. Ano man ang posisyon mo, kung gusto mong ma-promote, ipakita mo si Jesus sa iyong buhay. Kaya nais kong tayo po ay manalig na mabuti. Messiah King is coming. Siya po'y dumating at siya po'y bumalik sa langit
At siya po'y babalik. Kaya nung dumating siya, dala niya'y buhay. Dala niya'y kaligtasan. Dala niya'y buhay. Dala niya'y kapangyarihan. Kaya nasa iyo na kung paano mo gagamitin ang kapangyarihang nasa iyo. The talents, the gifts, iyong isulat sa iyong notebook ang mga talents at gifts na you were endowed with. Ano ba yung mga talento mo? Ano ba yung mga regalo ng Diyos sa iyo? Gamitin mo yon. Hilingin mo sa Diyos na yun ay magamit mo sa kaligtasan ng milyon-milyong kaluluwa. Amen po ba? At anuman ang iyong ipapahayag, basta ito ay alang-alang sa pagliligtas ng kaluluwa, lahat yan ay mangyayari. Kaya nga, lagi kong sinasabi, I have a mindset of a multi-billionaire. And I will be receiving multi-billions. And as I receive multi-billions of money, multi-billions will flow through me to worthy kingdom causes. Hindi ka makakalimutan ng Diyos dahil yung hinahangad mo ay hindi para sa iyong sarili. Ikaw ay palalasapin ng makapangyarihang pagpapala because it's not for yourself. So it's for Himself. Lahat ng hihingi natin, not for ourselves, it's for Himself alone. At palagay ko naman, hindi ka maghihirap. Sa buo mong buhay hanggang sa kaapu-apuhan mo, you will have an inheritance to leave behind to you, the children of your children. Ang Diyos po'y napakabuti. Kaya nga unawain natin, you have the power, you have the authority, list your gifts, list your talents, and then ask the Lord how you shall use it. So Holy Spirit, let me use the talents. Let me use the gifts by your power. At magugulat ka, you will be very successful in the marketplace. You will be successful where God will bring you. Pero ang gagawin mo lang ay maniwala ka ng lubusan. So tayo'y manalangin. O Diyos, nasa amin na ang mga kaloob at regalo. Nasa amin na ang iyong espiritu. Kaya't walang sino mang makapagdudulot sa amin ng takot o pangamba o bagabag. Nasa amin ka na, kaya kami maninindigan ngayong hapong ito na ang iyong mabuting salita ang laging aming pagtitiwalaan. Kaya't kasihan mo kami at puspusin lagi ng iyong espiritu at maluwalhati kang tuloy-tuloy sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. The spirit of boldness is one of the sign of God's approval. Noong ang mga alagad ay pinagbawalang ipangaral ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, sila ay nagsama-sama at kapit-bisig na sila ay dumalangin sa Diyos. At sila ay dininig ng Diyos at sila ay binigyan ng kapuspusan ng katapangan. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay naniniwala na sa pagpapatuloy, tayo ay magkaroon ng isang gusali na doon natin gagawin ang revival. Isang proyekto na ito ay nangangailangan ng napakalaking halaga. Pero sa Diyos, higit siyang mas malaki kaysa anumang pinakamalaking halaga. So I will challenge everyone to pray, to be one with me in this wonderful project so that
ang lahat ng ating gawain, lahat ng kailangan na television, studio, and everything ay naroon na, and then ang prayer force natin ay naroon na sa isang gusali na magkasama-sama ang lahat ng gawain na lalong magpapalakas sa ating television ministry. At ako ay naniniwala na ito ay kinalulugdan ng Diyos. At ako'y dadalangin, pray to God on what amount that you are going to partner with me concerning this project. And I believe that God's project, God has a budget. Kaya ako naniniwala na ang inyong pagsunod ay pagsama sa kalooban ng Diyos. O aking Ama, dalangin ko, pagpalain mo at bigyan ng karunungan ng bawat isa upang maitayo ang isang sariling gusali ng ministeryong ito na nandun na ang lahat ng kailangan para sa lalong pagpapaunlad at pagpapalawak ng gawain sa radyo at telebisyon. Pagpalain mo sila at lalong pasaganain sa sandali ng kanilang pagtanggap na maging kasali dito sa proyektong ito. Pagpalain mo sila ng todong-todo at hayaan mong ang kapayapaan ang mag-ingat sa kanilang puso at katahimikan sa kanilang isipan at kanilang mapagtanto at maunawa na ito ay buhat sa iyong puso na aking ipinahayag ng aking bibig at labi. Pagpalain mo sila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus as they start giving in partnership with this future building project. Mapagpala po ang banal at dakila mong pangalan sa kanilang buhay in Jesus Christ's name. Ang atin pong text line, ang atin pong email address at ang atin pong Facebook account, inyo pong gamitin for our communication together so that we can pray agreeing with one another. God bless you in Jesus Christ's name.